Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Leo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong January 4 to January 10, 2026. Maraming salamat muna kay Maria Iscasono 4815 sa iyong thanks donation, ma'am. Maria Iscasono 4815 sa iyong thanks donation. At sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso yung mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto mo na energy mo lang talaga, ang gusto mo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang po. Ang dami naman yarn. Diba? General reading to ha. Kunin mo lang ang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan niyo ang inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao. Nasa inyo pa rin ang pagbabago na ito. Gawin yung guide, yung mga warning sign na pwedeng lumabas para magkaroon kayo ng idea kung ano mga bagay na pwede nyo maiwasan. At syempre, manigong bagong taon para sa inyong lahat. More blessing to come this coming year, 2026. Happy New Year sa inyo. Okay, tingnan mo natin ano mo ha. Nandito ka sa sitwasyon mo na you are more on focusing to yourself. Sa nakikita ko dito, maaring nandun ka na sa point na mas may mga bagay na nagbabalik sa'yo na dati ganito ako, dati ganyan ako. And this time, I need to plant o kailangan ko nang i-progress yung mga bagay-bagay to improve na handun ka na sa point na iyon, and you're trying to control and balancing ang mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo, sa mga connection mo, sa pera mo, sa sarili mo, pwedeng ganun. Ang nakikita ko dito, yun nga lang, minsan, may mga pag-aalala pa rin. No, ako nakikita sa'yo. May mga sitwasyon pa rin na medyo nahihirapan ka sa nakikita ko dito. Maaaring may mga bagay na bumabalik-balik o magbabalik-balik pa rin. Yun na nakikita ko sa'yo. May kumbaga nasa sa'yo kasi to yung choices na to, no? Yung when it comes to progress or pagbabago sa buhay. Nasa sa'yo yung choices na to. Ang nakikita ko sa'yo, mag-trust ka lang sa intuition mo at huwag ka lang mawawala ng pag-asa dito sa sitwasyon. No, iba sa inyo, maybe you are a tarot reader, ganyan, or nahandoon yung leadership situation. Pwedeng may mga pinamumunuan ka na, or maybe you're nagli-lead ka or leader, ganyan, or pwedeng may kumenegosyo ka, di ba? Baka ganun. Or handun talaga yung confident mo to help someone or yung mga tao na nasa paligid mo, willing ka na magbigay ng tulong sa kanila. Sa nakikita ko sa'yo dito, may tao na kukonek sa'yo. Maaaring itong tao na to is kilala mo na to, matagal na. Magkakaroon kayo ng connection or they want a union sa'yo. May tao rin din, yung iba sa inyo medyo either pagising-gising kayo sa gabi o kaya naman nahadon kayo sa sitwasyon na minsan sumasakit yung nagkaka-migraine ka o kaya naman may insomnia ka, ganyan. Kumbaga may mga ikinaka-stress pa rin or ikinaka-feeling burden, ikinakapag-alala, ganyan. O may mga depression sa iba sa inyo, no? Kumbaga na aaring napopokus pa rin kayo sa nakaraan. Yun ang ang pinakaano mo, no? Kailangan mo nang iwanan, no? Kailangan mo na ng magdesisyon na harapin yung mga bagay-bagay sa pagbabago ng buhay mo this time. Yun ang sabi dito. Pero may mga successful situation ako nakikita sa'yo. You will become a center of attention. Actually, baka iba sa inyo, mangyari to in the 6 days, 6 weeks, 6 months, or in a half year, pwedeng ganun. May mga recognitions, victory and success. May mga i-work it out kayo na isang sitwasyon, no? Na magsasuccess talaga siya. As in, you will receive a successful and stability dito sa sitwasyon na to. May mga miracle na magaganap sa iyo. Yung parang hindi mo inaasahan. What? May mga ganon sa iba, sa inyo. Meron ka daw mga maaalala or you're reminiscing the past situation. Pwedeng maaalala mo yung mga kakilala mo, kaibigan mo, karelasyon mo, ganyan. May mga marireminizing or may mga marirevisit ka sa nakaraan sa iyo. And also, nahandito, ang nakikita ko rin sa iyo, you try to analyze o andun yung mga bagay na progressing situation, ano. Sa iba sa inyo, magkakaroon na kayo ng mga strategizing
sa mga bagay-bagay nyo sa buhay. Oh, di ba? Alam mo, nakita ko to kanina eh. Nakita ko na siya. Pero ipinasok ko siya. Tapos, pero it meant, sa'yo talaga siya. Meron kang 2, 6, 18, 19, 22, and 32. Diba? Laki-laki naman yan. Try nyo yung tumaya. In what way niya ibibigay yung blessing o yung luck na to? Congrats. Pwedeng sa pera, pwedeng sa gamble, pwedeng sa mga sa trabaho, or pwedeng sa mga gagawin mo. Ganyan. Meron kang Leo, Libra, Capricorn, Cancer, Gemini, and Taurus. Okay, nandito ka sa sitwasyon mo na hindi naman maiaalis, no? Na may mga inaalala ka o may mga alalahanin na bagay o sitwasyon sa buhay mo. Pwedeng ito is malapit sa puso mo or pwedeng ito sa mga bagay na ginagawa mo this time. Sa nakita ko dito, nagkakaroon ng limitation or may mga delay situation na pwedeng maganap. Pwedeng ma-delay ka or may ma-delay na mga bagay-bagay. Medyo nagkakaroon ng mga pag-aalinlangan sa mga bagay-bagay. Ang nakikita ko dito, nagkakaroon ka ng mga, you're feeling emotions or pag-aalala sa sitwasyon na yun na nakikita ko sa iba sa inyo. And in this week, sa nakikita ko is nandun yung sitwasyon na may mga challenge na darating sa buhay mo. May mga sitwasyon na magkakaroon ka ng decision making o may mga multiple choices ako na nakikita sa iyo. Maybe there's a decision making to make, ganyan. Meron sinasabi na papers and documents, pwedeng iyon is related doon o kung saan man yung decision to make mo na yon. Ang nakikita ko sa iyo, papers and documents. At also may sinasabi rin dito na may mataas ang ego or nandoon yung pag-isolate. Pwedeng ikaw inihiwalay mo yung sarili mo sa iba or yung tao na yung inihiwalay niya yung sarili niya sa iyo. Pwedeng pag-iwas din, pwedeng ganun. No? Or nandoon yung situation na merong mga related to a government, official building, or any situation na pwedeng sa bahay, pwedeng sa mga papers and documents mo na kailangang i-renew, ayusin, i-progress, pwedeng mahandle sa point na yon sa nakita ko dito. May mga doubt, pagkalito, pag-aalala, ako na nakikita sa'yo, and then may mga pag-aalinlangan tulad ng sabi ko, mga lack of clarity. Or thinking about negativity maybe sa iba. May problem sa iba sa inyo. Maaring iba sa inyo is may mga alaga kayo, pusa, aso, or any animals na meron sa inyo sa nakikita ko dito. Pero may ma-success ka. There's a luck no? May mga opportunities na darating sa buhay mo. Ganyan. There's a chance and hope na pwedeng manalo kayo sa gambling or nahandoon yung pagbabago for a success. Ako nakikita sa iyo, may mga small happiness din ako na nakikita sa iba sa inyo. Ang nakikita ko sa iyo is mas magiging imaginative or may mga i-imaginein ka by this week sa nakikita ko dito or yung mga iisipin ka. Pwedeng alalahanin din kasi yun or emotions. Pwede rin dito sa iba sa inyo is may mga pasasalamat or papuri ka na marireceive, no? Na magagaling ito sa o kanino man, pwedeng sa malapit sa'yo or pwedeng na mga tao na sa paligid mo or connected sa'yo. Or pwedeng ikaw yung magbibigay ng pasasalamat or papuri sa kanya, no? Vice versahin natin. Yan ang nakikita ko sa iba sa inyo. And then also, yung iba dito, maybe medyo may inspired ka in your situation. May mga inspirations in life na pwedeng maganap this week. Pwedeng gano'n. Halimbawa, ay, gusto ko tong gawin. Ay, ito gusto kong gawin. Pero baka wag ka naman sana malito. Pero ano na unahin ko? Pwedeng ganon. Pero may mga inspirations in life or pwedeng yung mga luck na natatanggap mo or matatanggap mo this time. Mas more ka mag-focus, mas more ka may inspired para sa yung prosperity, wealth, pwedeng ganon. Or to success, pwedeng ganon sa iba sa inyo, no? Ako nakikita sa inyo. Be responsible lang, sa nakikita ko sa iyo dito. And then also, discipline is needed,
may boundaries, ano? Ibig sabihin, may tao na may boundary. Or you put boundaries when it comes to yourself. Yan. May taong nagkakaroon ng boundary sa'yo or ikaw nagkakaroon ka ng boundary sa kanya. Tingnan natin ang iyong energy. Energy ni Leo. 4 to 10, January 26. Aba, moon and moon. Ano po yun? Uy, self-care daw ha, sabi dito. Alagaan nyo daw yung sarili nyo. Mag-focus ka na sa sarili mo. Queen of Swords. Ano ba yun? Ayaw man. Okay. Okay, ang iyong energy, may mga iisipin ka raw. Siguro may mga iilusyonin ka, ganyan. May mga iisipin kang bagay-bagay na medyo na mai-stress ka. Sa nakikita ko, yun ang energy mo. May mga sitwasyon, anak, dami. Pwedeng nahandito rin yung mga situation na magkakaroon ka na connected sa isang babae. Ganyan. Pwedeng kapatid mo, pwedeng magulang mo. Basta babae. Yan, magkakaroon ka na connected sa kanya. Or pwedeng ikaw ang kukonect sa kanya. Ate, bakit? Parang may mapag-uusapan kayo related to something, may konting stress and sadness and pain. Pwedeng ganon. Pwedeng sa health issue. Pwede sa pinagdadaanan niya or pinagdadaanan mo. Pwedeng ganon. Yan, magkakaroon. Basta related to emotions, mga ganyan. Ako nakikita. And then also, yung energy mo rin dito, maaring pagising-gising ka sa gabi o kaya is kung kaunti lang ang tulog mo or maybe you are a night shift. Ganun na nakikita ko. Kaya medyo alagaan nyo. Kaya sabi ko kanina, diba, kailangan mo ng self-care. No, alagaan mo rin. And then also, ang energy mo sa nakita ko rin dito is mayroong support and advice, parang ganun. Either makaka-receive ka nun or ikaw ang bibigay nun. May dalawang babae, oh. May kapatid ka bang dalawa or pangalawa ka or pangatlo? Anak, dami. Dami, oh. Yun ang energy na nakikita ko sa'yo. Pero may, alam mo, hindi ko alam why, pero may stress ka na pagdadaanan o pag-aalala to. Sana hindi ka magkasakit. Or maybe may tao na may sakit. Pwedeng ganun. Or pwede rin naman na sa iba sa inyo, may mga bagay na hindi mo na pag-iisipan ng tama. Pwedeng ganun. Halimbawa, may mga bagay na hindi mo kayang i-let go. May mga bagay na hindi mo kayang i-cut sa sarili mo. Kaya ako rin nakita siguro si self-care kanina. Diba? Halimbawa, kung kailangan mo na talaga mag-walk, exercise, o mag-focus sa health issue mo. Kung may health issue ka man or wala, bago pa mangyari yun, diba? Yun. Need mo rin mag-focus dito. Iba sa inyo is there's a lack of courage. Ako na nakikita sa iba sa inyo. Sana wag. Medyo yun ang labanan mo, no? Yung mapanghinaan ka ng loob. Pwede rin yung iba sa inyo is gusto mo na magpahinga. Pwede nga, okay na kailangan. Iba sa inyo is maaring magkakaroon kayo ng mga chronic fatigue. Parang yung feeling mo pagod ka, ganyan, mga ganyan. Kung ano mang chronic fatigue yan. Yung feeling mo low energy ka, mga ganun. May matigas ang ulo. Pwedeng ikaw matigas ka. Pero merong hindi gano'n nakikinig or ikaw, ito. Yan. May mga sitwasyon kasi na parang hindi mo pagpupursigihan or hindi mo pagtsatsagaan. Sana hindi ikaw yung energy na to. Mga ganun. Tingnan natin parating. Ano parating? Halimbawa, ate, ano ba yung Halimbawa, merong nangliligaw sa'yo. Halimbawa lang naman. Diba? Halimbawa, may nanliligaw sa'yo o kaya may gusto ka. Hindi mo pag-aaksayan ng panahon yun. Parang nandun ka sa point na,
parang ano lang, parang i-filter mo siya, parang, totoo kaya ito sa akin? Ano kaya ugali nito? Ano kaya ganito? May mga yun. O kaya yung mga tao na gusto mong tulungan, o kaya yung mga tao na nasa paligid mo, pwedeng pag-isipan mo ng gano'n, ganyan. May mga bagay ka na iisipin na ano, na, na parang sisiyasatin mo. Nandun ka sa point na yun. Or hahanapan mo ng katotohanan, or hahanapan mo ng kasagutan, mga ganyan. Parang you want to see the fact of that situation. Ganun. Yung mga alamin ka siguro. And tingnan natin. Parating kay Leo. Ano ito? Anong parating? Ano po? Baba. Baba, bibi. Baba. Okay. Okay. Parating sa'yo. Wow. Marami kang pages, ha. The Wheel of Fortune, the Lovers. Alam mo, yung iba sa inyo, happy kayong mag-isa kayo. Pero may matanda eh. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo, may tao na kokonek sa iyo. Ibig sabihin, kilala mo na to. Either dati mong karelasyon na hindi naging maganda yung connection nyo, pwedeng ganun, or kaibigan, or basta mga kakilala mo, ganyan. Kakilala mo na siya. Yan, may taong kokonek sa iyo na kakilala mo. Ang nakikita ko dito is gusto niya ng union, or gusto niya ng connection, ganyan. Gusto niya kanyang kausapin, or maybe this is you. And also, parating sa iyo is, meron akong nakikita na unfinished business pagdating sa iyo, Leo. Hindi ko alam why, pero there's an unfinished business ako na nakikita na magkakaroon ka ata ng pagpaplano dito. Then, magkakaroon ka ng pagpaplano to focus or i-move itong sitwasyon na to. Nandun ka sa point na yon. Kasi nandito ka, your energy. Kaya nandito si Wheel of Fortune. Ate, magsasucess pa. Yes, magsasucess to. I-move mo lang to. No? And then also, sa nakikita ko sa'yo dito, iba sa inyo, may mga, kung single kayo, may mga parating na na lovers or mga bagong connection or bagong pag-ibig sa iba. And then, ang nakikita ko rin, merong makakareceive ka daw ng text message or communication sa isang tao na mas bata sa'yo. Or pwede ikaw din yung kukonect doon. Or pwede rin siya na hindi man siya mas bata, pero maaring ito is tao na nagsisimula sa buhay. Pwedeng ganun. Or baka kailangan niya lang ng guidance o kailangan niya ng support na galing sa'yo. Pwedeng ganun. Magkakaroon ng connection na ganun. Ako nakikita. Pwedeng dati mo na siya kilala or pwedeng sa iba dito is bago to. Pero tingin ko iba dito kilala niya na to. Parating din sa'yo, sa nakikita ko sa'yo dito is magiging mas more kang sensitive this week or the 2026. Yan, mas more ka magiging very sensitive, mas more ka magiging very emotional, ganyan, mas more kang magiging siguro mas more ka magti-think about caring to yourself, nandun ka sa point na yon. And also, sana hindi kayo ito, pero may nakikita kasi ako dito na mga tao na i-judge ka nila. Or pwedeng maliitin ka nila. Hindi naman kasi nawawala sa iyo ni Leo. The more na humihitik yung bunga mo, the more na naiinggit sila. Iano mo na lang sila kawayan mo na lang sila sa likod mo. Hello, magano ka na lang. Yan, may mga ganung sitwasyon ako nakita. Sa iba sa inyo magkakaroon daw kayo ng mga self-doubt, ganyan, may mga delay of success in some aspect of your life or pwedeng i-delay mo siya, ganyan. May mga hindi daw na kumpletong sitwasyon. Pwedeng this time is kailangan na kumpletuhin kung saang aspeto ng buhay mo yan.
no? And then also dito, parating sa'yo, may mga union eh, no? Yan, may magkakaroon ka ng mga union or may tao na meron kayong unfinished business na gusto niya kumonek sa'yo or gusto niyang kausapin ka at gusto niya ng pakikipag-usap or pakikipagkaisa. Ganyan. Sa nakikita ko dito. Yun ang parating sa'yo. Diba dito may mga outgoing, may dalawang tao ako nakikita ko connect sa'yo dito. May nalulungkot. Disiplina daw balancing and discipline sa lahat ng aspeto ng buhay. May tatlong bata ako nakikita. Hindi ko alam kung bata ito or maybe ito is kapatid ng iba. Ay, kapatid mo pala. Kapatid ng iba. Pwedeng 3 kayo, pwedeng 4 kayo. No? Sa iba sa inyo Sige nga natin, dapat mo iwasan. Anong dapat niya iwasan? Pwedeng pamangkin mo din yun o kung anak ka, kung may anak kayo. Dapat iwasan ni Leo, universe. Galali. Ingat ka sa mga kamalian Kasi parang tingin ko may pagkakamaling magaganap. O may maling mangyayari. Maging alert ka. Okay, dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan is yung magkaroon ka ng doubt. Ganyan. Sa mga bagay na gusto mong pisahan, sa mga bagay na gusto mong gawin, aksyonan, i-move. Mag-iwasan mo rin yung pagdudahan yung sarili mo or magduda ka sa mga bagay na gagawin o desisyonan o aksyonan mo. Yan. Iwasan mo yon. Iwasan mo na ma-manipulate ka ng sitwasyon. Iwasan mo rin yung ilusyon ka ng ilusyon pero wala ka namang ginagawa. Yung, halimbawa, nag-iisip ka na what if? Tapos hindi pala. Wag na muna yun. Hindi pa man din nangyayari. Pero but you need to prepare, diba? Ang sinasabi dito, iwasan mo ma-imbalance ka. Iwasan mo na yung mga chaos, yung ma-disorganize ka, iwasan mo yun. Alam mo naman, Leo, minsan, or disorganize ka, lalo na pagdating sa pera. Diba? Pwede rin sa mga iniinom at kinakain, sa iba sa inyo yun, diba? Iwasan mo yung hindi mo pag-isipan, pag-aralan, is not to use your intellect, no? Sa mga bagay-bagay. Mag-think advance ka palagi. Mag-ingat ka rin sa mga salita mo. Sa mga sasabihin mo or bibigkasin mo. Or umiwas ka sa mga tao na ganun, di ba? Umiwas ka, dito ni si Magician Umiwas ka sa na malack of idea ka, malack of plano ka. Kailangan palaging planado, plakado, di ba? Iwasan mo yung mga being a paranoid. Halimbawa, may sinabi yung kaibigan mo, talaga, grabe naman yun. Kung paano ka maging paranoid, ganyan. O yung mga tao paranoid, ganyan. Or yung mga tao na masakit magsalita, or iwasan mo din magkaroon ka ng mga masasakit na salita, ganyan. Or yung mga taong bastos, being a rude, mga sarcastic, o kaya yung mga tao na paniniwalain ka nila sa gusto nila, or ikaw, ganun, sa kanila, iwasan mo na lang yun, sa nakikita ko dito. Basta mag-action ka, you need to trust your intuition dito sa sitwasyon. Huwag kang matakot kung ano yung magaganap o mangyayari sa mga gagawin mo. Alam ko na strong ka kasi ano ka naman lion ka, diba? And then, yun nga, thinking of negativity, iwasan mo din yan. And syempre, yung mga tao na mahilig manglinglang o may mga panglilinglang, iwasan mo yun. Mamanipulate, no? Iwasan mo sila. Kasi minsan may mga tao na akala mo kaibigan mo, hindi pala. Akala mo okay sila sa'yo, pero hindi pala, behind back, di ba? Ganyan. Yung mga tao na na manggagamit, iwasan mo. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, sino man. Love ni Leo. Dala,
May financial problem kayo? Ah, ibig sabihin may a part of the family, ikaw a part of the family, may mga sakit pala. May taong may sakit. Magpa-doktor kayo ha. Iba sa inyo mananakit ulo nyo, paa nyo. Pero may taong may sakit dito. Pwede nyo iba dito, ano to? Yung mga sipon, po. Iba sa inyo is talagang may sakit na kailangan gawin ng lahat sa kanilang love. Leo in love. Okay. Kung single ka, iba dito kasi focus kayo sa family nyo eh. Sa family nyo, sa ano nyo. Kung single ka, meron akong nakikita na a person who is stable siya. Pwedeng may business siya, pwedeng may ipon to, basta stable to. Care siya sa'yo, sa nakikita ko dito, pero ang nakikita ko, hindi ko alam why, pero care lang siya sa'yo, nakapokus naman siya sa'yo, pero hindi siya ganun kasigurado. Maybe they jungling? Ang nakikita ko dito. Pwedeng itong tao rin na ito, or maybe this is you ha. Kasi may dalawang tao ko nakikita. Pwedeng pinagpipilian ka, or ikaw pinagpipilian mo silang dalawa. Pwedeng ganun. Ako nakikita dito. Yun sa mga single na to, no? Oo nga, dalawa nga. Yun. Kung ikaw naman, ikaw is separated, o nagkahiwalay na talaga kayo nitong tao na to, sa nakikita ko dito, ganun din. Maaari nagkaroon kayo ng third party, o handin yung sitwasyon na try mo pa talaga na kontrolin or evaluate itong relationship na ito. Alam mo yung kahit na alam mo na may mali, kahit na alam mo na minsan hindi mo nararamdaman sa kanya yung pagmamahal o pagpapahalaga sa mga ginagawa mo, nagtiis ka doon. Kasi why? You value this person sa nakita ko dito. Pero dumating yung point na yun, nagkaroon talaga ng emotional. Binigay mo talaga yung suporta dito sa tao na to, no? Kumbaga, napaamo ka talaga niya dito sa relasyon. Pero dumating talaga na nagkanya-kanya kayo ng pagtahak ng mas pinili mo talaga na mag-isa dito, no? Sa iba sa inyo. And then, ate, ano bang babalik ba to? Kung babalik ito, sa nakikita ko, gusto niya mag-apology dito sa relasyon na to. Gusto niya lang mag-apology. Siguro nasa isip niya, gusto niya mag-apology, pero there's an apology situation. Gusto niya ng union and I want to apology. Pero kung babalik is, may sitwasyon na gusto niya bumalik eh. Gusto niya pa kasi na isa pa pagkakataon dito sa sitwasyon. Pero yung isa sa inyo lumalayo na talaga or umiiwas. No? Yun na nakikita ko dito. Kasi wala eh. Hindi eh. Minahal ka ba niya? Siguro ikaw nagmahal ka. Diba dito naging matagal din kayo nito? Kasi isa dito, tumahak na talaga ng kanyang direksyon. Mas pinili niya na yung, happily single and contented. Para nandun siya sa point na yun yung isa. Yun. Kaya ngayon, yung tao na yun, maaring kapag may dumating sa kanya, parang nahando siya sa point na hindi siya nagbasta-basta na susumusugot, parang ini-evaluate niya yung tao. Kung okay ba siya, hindi ba, ganyan. Hindi siya ganun hungry when it comes to a love. Yung iba ha, or maybe talagang nagiging maingat na itong tao na to. Or maybe this is you. Kung kayo naman is in relationship, may mga problema ang isa sa inyo, or both of you, kung mag-asawa na kayo, related to a money, or sa trabaho. Ano ba yun, anak? Yun ang nakikita ko. Dito, sa'yo. Nagkakaroon ng problema. Mahal niya ba ako, ate? Mahal ka niya? Still care, kasi binabalyo ka ng tao, sa nakikita ko dito.
Yun nga lang, siguro minsan hindi mo siya maintindihan o kaya may mga pinagdadaanan talaga. Ganun naman kasi sa relasyon, may mga pinagdadaanan na hirap. Lalo na pag ang pumasok dito pera, 'di ba? Pwede rin na may mga connected kayo sa mga biyenan, 'di ba? Puwedeng yung biyenan mo hindi talaga gusto yung karelasyon mo or siya hindi niya gusto ikaw, maraming gano'n sa iba sa inyo. Pero nagkakaroon ng jangling sa relationship. Hindi ko alam in what way, pero yung iba dito problema pera. Kung may third party ito, mahal niya ako ate, hindi. Hindi ka niya mahal. Kasi kung mahal ka niya, hindi ka niya i-undervalue. Papahalagahan ka niya. 'Di ba? Alam niyo naman 'di ba 'pag mahal, kumbaga na-handle na lang yung situation na isa sa inyo maaring kung kami, gano'n. Parang puwedeng ipinaubaya na lang din niya kay universe o kaya kung may mga problema kayo sa pera, i-handle na lang din niyo, pinabaubaya niyo na lang din kay universe na ma-aksiyunan ito or malutas ito. Pero nagkakaroon ng emotional feelings or feeling emotions in this relationship. May mga business yung iba 'no, malaki man o maliit yan. May isa kayong anak? Isa or dalawa or tatlo? Ay hindi, dalawa sa iba sa inyo. Yun ang nakikita ko sa inyo. Iba dito, iba lahi ang karelasyon mo eh. Yun. Mm. Tsaka alam mo naman kung may third party to, alam ko na alam mo sa iba sa inyo. Kung hindi mo alam, alamin mo. Kasi meron. Kung alam mo at tanggap mo, okay lang din yun. Diba? Kasi, kamusta money mo? Anak, chat naman te. Ano? Lakas trip mo. Ano yun? Ano yun? Leo in money. Patay dyan. Pagdating sa money mo. Okay. Okay. Uy, may pagtatapos. Okay, pagdating sa money mo, nandito yung sitwasyon. Siguro may mga gusto kang gawin na money ang trabaho to. Siguro may mga gusto kang gawin na hindi mo magagawa. Kaya halimbawa may idea ka, gusto mong umpisahan to, gusto mong gawin tong project na to, gusto mong i-create to para pangdadag sa akin, pero maaaring magkakaroon ka ng unfocusing. Ganyan. Pwedeng hindi mo matutupad yung idea na yun o hindi mo mapuforce yung idea na yun. Pwedeng ganon, no? To your success. Pero ang nakikita ko dito is, magkakaroon naman siya ng pagtatapos. Mag-ingat ka, Leo. Leo o Leo man yan, Tagalog. May scam ako na nakikita sa'yo. May scam ka. Hindi man kayo lahat, hoping, pero may scam ako na nakikita sa'yo. Mag-ingat ka rin sa mga paggamit ng mga credit card. Hindi ko alam in what way. Basta may credit card ako nakikita, pwedeng hindi ka makabayad by the credit card, pwedeng gano'n, o kaya panayang utang mo sa credit card, o kaya nahandoon yung sitwasyon na kung may mga nangutang or may mga utang or may mga mangungutang, medyo mahihirapan, no? Ako nakikita dito na bayaran kanila sa iba sa inyo. May mga tao ako na nakikita, hindi kanila pahalagahan or hindi ka mahalaga sa kanila. Sabi ni Leo, okay lang ate. O, alam ko naman na ganyan. Okay lang yung energy na ganyan. Kasi nga, siyempre, inggit yung mga yon. Aray ko anak, maluga. Yan. And then also, meron din ako nakikita, may mga tao na aabusuduhin kanila dahil sa bait mo. Ganyan. May mga pang-aabuso. Or pwede na ikaw, aabusuduhin mo yung sarili mo. Diba? Mas more ka mag-i-spend ng money or gagastos ng money na hindi mo na may isip na may matitira pa ba. Pwedeng ganon. Kaya mag-ingat kayo. No? Kaya kailangan daw dito is ayusin at maging organized kayo. Kasi dito is may mga bagay daw na kailangan ayusin pagdating sa pera or isaayos. Magkakaroon ng transformation sa iba sa inyo pagdating sa pera or may mga end of a cycle situation. Ibig sabihin, ano ate yun? Maaring magkakaroon kayo ng pagsasaayos, ganun. Maaring
maiisip nyo na, ay, kailangan ko ng asikasuhin at mag-focus para maging maganda lalo yung kaperahan ko. Ganyan, kailangan ko na i-pursue. Diba? Nandun ka sa point na yon. At baka maaari magiging very responsible ka na this time pagdating sa pera nyo. Sa iba sa inyo ha, pero kung may mga idea ka pa na naiisip na related sa pagkakakitaan or mag-focus sa work or sa mga gawin mo kasi magiging maganda to. So nakita ko dito, magsa-success ka. May mga need to let go ha, something need to let go pagdating sa pera. Halimbawa, yun nga, sobrang gastos, need to let go, may mga unexpected changes, may mga bagong pintuan na mag-open para sa'yo. Sa nakita ko dito, may paglipat. Hindi ko alam what may paglipat. May ililipat ka ba? May magtatapos at may mag-uumpisa ba? Para mga ganun. O lilipat ka ng trabaho, lilipat ka ng place, ng tirahan, o may ililipat ka. Ganyan. Yun na nakikita. Magkakaroon ng transition sa iyo pagdating sa iyong pera. Sa iba sa inyo. Anak, baba. Ingat ka ha. Ingat ka sa kasi may mga taong gagamitin ka nila. Pero kung titingnan ko to, maraming opportunity na darating sa iyo na magsasucess ka. Actually, magiging very attractive ka sa sa success this time 2026. By the summer, may magandang magaganap sa iyo. As in, may mga travel. May mga tension na hindi pa natatapos. Someone wants to commit to. May mga collaboration din ako nakikita sa'yo. Ibig sabihin, may mga darating na makipag-collab or may mga partnership or may makipag-deal sa'yo na related ang money. O, diba? I-force mo yun. I-force. Parang hindi ko alam kung bulol ba ako or ano ba. Tingnan natin ang advice nila I-force mo yung mga idea mo ha, kasi as long as you pursue it, victory and success ang mangyayari sa iyo. Iba sa inyo, mag-ingat na kayo. Be responsible. Kahit na alam mo na nahihirapan ka kasi iba dito, nagkakaroon ng struggle, burden, and problem. Pero, may mga bagay na talaga kayo na kailangan yung gawin. Finished and unfinished. Hindi yung, hindi kayo kikilos. Kasi, tandaan nyo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao. I'm only the advisor. Sinasabi ko nga sa inyo para maging aware kayo. Ha? Pero kung nasa inyo na yon, kung makikinig kayo or hindi, kasi buhay nyo yan. Dito. Nasa inyo pa rin yan. Mag-ingat kayo. Tingnan mo, 10 of Cups, completion. Congrats ha. May mga bagong simula, may mga excitement, situation ako na nakikita sa iyo. Alam mo, may bata dito. Maybe a part of a family, may excite siya. Hindi ko alam why. Siguro may ibibigay ka ba sa kanya? Or may marireceive ba siya? Parang ganun. Or excited siya sa'yo. Or basta may excitement. Pwedeng ikaw rin ito. Siguro, handun yung may mga exciting situation. No, ako nakikita kasi may distance to. Ay, may tao ditong in a pain situation. Hehe. Oy, may reward and success ka na magaganap. May tao ditong nasasaktan. Akala mo ha, sorry ka na lang. May distance na kayo nito. Pero still in the pain tong tao na to. Yan. Sana hindi ikaw yan. Pero handoon. Pero iba yung energy mo sa akin Maganda. Or maybe connected to sa'yo. Parang nasa painful situation siya. Nahihirapan siya. Yun, ang nakikita ko sa'yo. May mga union, Alam mo, may prosperity. May mga gaganap ang mangyayari sa'yo na bagong simula. Another beautiful situation happening to your life. Completion kasi to. Okay, when it comes sa advice. When it comes sa advice, is you need mo kailangan maging very creative. Kasi mas magiging very creative ka talaga this time. Kasi may mga bagong mangyayari sa'yo. May mga bagong simula, idea, planning. Ako nakikita sa'yo. And you will be success. Yan. Basta taking a risk lang. No? Maraming risk, maraming success. No? Ang nakita ko dito. Jump to your fashion. And syempre, it's time to look to your future. Sinasabi rin dito. Have fun, Minsan lumabas ka rin.
together with your mga kasama, yung mga trusted mo. Pwede ikaw lang din, lumabas ka. No, pag may time, pwede ka mag-walk, pwedeng, kahit mga ano lang yan, kahit mga, huwag naman 11 minutes, mga 1 hour, mga ganyan. Yung mga ganun, di ba? Yung maglakad-lakad ka lang para ma-refresh ka, kasi the more na nakakaroon ka ng energy na connected sa sun, the more na magiging powerful ka. Yung mga ganun. And then, syempre, use your ano to? Charisma. Sabi ganun eh. Use your charisma. Sabi dito. And syempre, maging aware ka daw sa feelings din ng ibang tao. Ganyan. Alam ko na you are aware. Pero kung hindi sila aware sa'yo, okay lang din. No, ang sinasabi, hindi sinasabi naman. Basta use your intellect and emotionally balance and makinig ka rin daw sa advice ng pamilya mo or ikaw ito sa kanila. Pwedeng ganun. Or sa mga nasa paligid mo. Yan. And then, nandun din yung sitwasyon na may mga tao na nirerespeto ka naman. May mga tao na irerespeto mo din sa nakita ko dito. Basta respect yourself and respect others din sa nakikita ko dito. And mas more ka daw maging more on matured. Kahit na matured ka na, mas more kang maging matured. Ibig sabihin, kung may mga nambubuli sa'yo, hayaan mo na sila. Ini-stress lang nila yung sarili nila. Alam mo yun? Alam ko naman na ganun kayo. Pero, minsan, syempre, hindi mo maiiwasan na hindi ka mababother, di ba? Yan mo sila, the more na hindi mo sila pinapansin, the more na mas lalo sila mapuprostrate sa buhay. Mas pinaka-very good yun. Sabi ganun no? Yan, arigato namaste, God bless.